bilang bagong shooter nun, parang, wow, narating ako dito because of this job. Libre. Di ba? Libre. Di ba? Parang, yun din. Cons sa couple, kasi syempre, gastos yan. Yun eh. Kaya nga, andun yung parang little pressure, hindi little, the pressure to give, yung maganda talagang photos or videos for them. Kasi kahit naman sabihin mong morning wedding, meron pa rin morning wedding Pro Max na tinatawag eh. Pro Max. Ibang level yun Meron pa, mas malupit, yung morning wedding Pro Max with fireworks. Inintay. Mas malupit yun. Oo, mas matindi yun. Daig pa yung broken time. Oo, daig pa yung broken time nun. Kaya siya Pro Max with fireworks. Diba? Sabihin natin, naipit ako. Yan na lang yung available. 8 a.m. Parang maano din ako eh. Maano rin ako sa una na, may additional pa? Kaya I think, yun pa din eh, yung tamang explanation kung bakit. Kasi pag sinabi mo lang na, ay ganun po talaga, parang kuwari ako, customer ako, hindi ko magets. At hindi mo naman kasalanan, di ba? Parang madidismaya ka na lang din. Pero tsaka dapat in-explain talaga sa kliyente. Yes. Kasi nagtatanong naman talaga siya, ay bakit may overtime? Bakit may ganito? Ba't pag morning wedding may babayaran ako? Yun nga, pinapaliwanag namin yan sa kliyente. Sinasabi namin kung ano yung dahilan, bakit ganon. So yun, tama ka. Yung nasa-sacrifice yung minsan hindi ka naman din mo natatanggapin yung day before. Kasi nga, alam mo na morning wedding to. Sige, dito na lang, no? Kahit saan. Gusto mo sa impyerno. Sa impyerno. May kinakasal ba doon? May event doon? Ayoko na mainit doon eh. Dito na nga lang sa Silts, ang init na eh, di ba? Dadayo ka pa na impyerno. Yeah. Kung kayo ay kakasal, ano yung dream destination wedding? Juicy Ganda ng tanong Ganda ng tanong. Di ba? Hindi kasi ang ganda eh. Parang syempre lahat tayo may pangarap na destination na bakasyon. Di ba? Yes. At syempre, halimbawa, ako napunta ako ng Batanes. Napunta rin ako ng Bali. So, yun yung naging dream destination ko. Kayo ba? Ano ba? Meron ba? Actually, nung kasal namin dati, ang una talagang choice namin, Siargao. Siargao. Yung uso-uso ba yung Siargao noon? Kaputukan. 2018-19, di ba? Yan yung, iba yung dating ng Siargao eh. Tapos, syempre, inquire kami, ganyan. Tapos, ang ganda rin ang presyo, syempre. Tapos, napunta kami sa naging Olongapo. Gapo. Oo, Gapo. Bandang Gapo, Subic pala. Kasi, parang napunta naman kami, gusto namin ikasal sa anong tawag doon? Yung nilalagyan ng aeroplano. Ano tawag doon? Hangar. Dami namin gusto naman. Pero alam mo sa amin kinasal? The St. Benedict. Maganda rin. Basag lahat yung tao doon eh. Wedding. Pero yun, ang sarap isipin kasi na parang destination wedding. Ang sarap pakinggan. Daming nasirang karir doon sa wedding mo. Nung lumabas yung mga picture. Basag wedding pala. Basag. Kayo yung naban doon sa sa reception mo. Hindi naman naban. Pero nangyari lang nun. Saan yung reception mo nun? So, medyo destination din yun. San Pedro, Laguna. Sa Lafay yan. Shoutout sa Lafay. Lang. Anong nangyari lang, kumbaga, hindi na lang pwedeng lumampas ng 10 p.m. Yung hindi na pwedeng mag-after party. Kasi medyo, iba rin yung nangyari kasal namin. Lumampas kami ng 10. Ang ganda na lang. Hindi, pero maaga yung 10 kasi matatapos yung program. Mga 9-10 yan eh. Kung magsisimula ka lang 7 Bitin yung after party. Siguro hindi lang bumagay yung yung medyo masyado na masaya yung mga tao. So kasalanan nyo kung bakit wala nang after party. Kasi may kilala ko, nag-inquire doon, yung best friend niya for the wedding. Hindi daw pwede mag-after party. Ayun, alam na. So pasensya na po. Pero 2019 po yun. Ikaw,
Destination wedding. Oo, kung ikakasal ka. Kung Yan! ikakasal ako. Kung Ay, ikakasal- Excited ako dito. Oo, kung ikakasal ka. Magandang ano yan. Malapit na yan. Oh, yeah. Talaga ba? Oo, invited kayo. Ay, gusto ko yan. Ayan. Thank you. Parang wala ka pang jowa. Una yung venue. Oo, inuuna ko kasi yung venue para nakalatag na. Okay. Ang hindi ko masabi pero dream destination kung ako siguro sa amin sa Silang Cavite. Silang. Joke lang. Hindi, Out of maraming town, maraming destination. magandang madami doon. sa Pero Silang. syempre, hindi doon. Actually, nung binanggit mo nga kanina, yung Siargao, talagang ang dream destination wedding ko ay sa Australia. Australia. Ay. Oo. Kasi gusto ko intimate lang eh. Mm. So, parang, tsaka iba yung vibe ng For me lang vibe ng Melbourne. Mm. Medyo relax, medyo laid back. Nakapag-shoot na rin kasi ako sa Melbourne. Yes. Tsaka sa Miss Australia. nakakamiss, diba? So, Hi, Mike. Dan anda. yun pala, masyado makapal yung accent. Oo. Pero yun nga, parang doon, kasi nung na-experience kong mag-shoot din doon, medyo relax yung mga, relax din yung tao eh. Mm. So, Yun naman sa laid back kasi sa Australia. oo. Tsaka yun, feeling ko, ang dream lang naman, di ba? Oo, dream lang naman. Baka doon siguro. Para iniisip ko na lang din. Kasi nakita ko rin yung wedding ni Eman. Direk Eman. Ni Direk Eman. Siya, Australia din yung wedding niya. Pero hindi ko lang maalala kung Sydney siya. Sydney yata. Sydney Basta anyway, parang tinanong ko rin siya noon na parang, bakit doon? Akala ko naman taga doon or parang same reason lang din na, well, ako, ang reason ko, parang yun nga, gusto ko intimate. Pero syempre, mahirap naman kasi syempre, mga kamag-anak ko nandito, di ba? So, feeling ko, kung wedding, parang elopement yung style. Yun yung, ganun yung dream ko na wedding. Parang elopement. Pero syempre, pagdating dito, syempre, dapat meron pa rin no? So, ayun. Pag dito, siguro, kung saan na lang. Silang. Kami ni Welen. Ayan, kayo. Binangonan. Dapat. Destination. Oo, destination. Malayo na yan. Out of town. Out of town yan. Ang haba ng biyahe dito. Oo. Alam yan ng mga guests natin. Para ka nagtagaytay dito, di ba? Oo, na hindi malamig. Malamig naman ngayon. Ah. Medyo Maganda. weather. Yung simbahan namin dito sa Binangonan, yun din yung ginamit sa sukob. Oh, yeah. Saktong-sakto. Hindi. Ganun kaluma. Ganun kaluma yung yung church namin dito. No? Maganda. Hindi, joke lang. Hindi, yun, nung nakita ko kasi sa kasal ni Ian, sa Batanes. So, first time ko rin nakapunta ron sa Batanes. Tapos, sobrang na-inlove talaga ako doon sa lugar. Ganda kasi, bundok. Yun tayo eh. Yun yung mga artist eh. Diba? Bundok, dagat. Dalawa lang yan eh. Wala namang artist sa city eh. Diba? Kailangan mo ng medyo ma-refresh yung... may mga artist sa city. So, hindi naman natin maano yun. Pero dun yung mga gusto natin puntahan. Diba? Nature. Yan. Para makapag-create tayo. Para magkaroon tayo ng inspiration. Diba? So, yun. Baka Batanes or Bali. Yung Bali kasi medyo, yun nga, bundok dagat din. Magkatabi lang, malapit lang. Parang Cliff. Ganda ng cliff. Yan. Yan. Nakashoot na rin ako dati. So, mas ganun kami, mas scenery, no? Ako pala, hindi ko alam kayo si Welen. Pero gusto niya rin naman doon sa ano na yun. No? Kung kami kakasal. Tingin ko malapit na yan. Malapit na yan. Maganda, ituloy mo yan. Oo, malapit na yan. Sure ako dyan. Claim na natin yan. Invited sana kami. Total na pag-uusapan natin yung destination wedding, no? Ano ba yung pros and cons? Sige, doon muna tayo sa pros. Pros ng destination wedding. Ano ba, sa'yo, Lo? Ano yung pros ng destination wedding? Bilang photographer, pag nakaka-receive ako ng inquiry tapos out of town wedding or yung ganun, ang ganda ng pupunta, nakaka-excite. Kasi ang sunod kong gagawin yan, Google, titingnan ko na yung lugar. Nai-imagine ko na yung mga shots. Na parang, wow. Tapos yun, nabanggit mo yung Batanes. Parang I think bilang isang Pinoy photographer na dati nung nagsa-start, checklist mo yan eh. Checklist mo yan. Bucket list yan. O bucket list yan na parang wedding. Ah. Batanes. Intimate. Yung mga datingan.
Tapos ako, actually, na-experience ko siya. Kaya nakakatuwa. Naalala ko ngayon, meron kaming wedding doon. Tapos, ang ganda nung theme. Sobrang bagay sa Batanes. Game of Thrones. Game of Thrones. Oo nga, oo. Parang kasi kulang na lang nung castle eh. medieval. Ganon. Kasi parang medyo medieval, castle din yung dating, yes. di ba? Blocks nung stones. Tsaka yung mga shooting nung Game of Thrones, mga ganun. Oo, mga cliff Oo. din. Ganyan. Tapos, so na-excite ako. Tapos, nung naka-deliver yung couple ko talaga. As in, naalala ko yung details. Bumili siya talaga ng egg. As in, yung egg na props na mukha dun sa Game of Thrones. Siyempre, yung ring. Pati yung logo ng dragon. Gano'n. Ring shot ako dun. Tuwan-tuwa ako dun. Tapos, yung weather pa, mahangin. So, parang... Sakto. Hindi naman nawala yung ring. Hindi naman. Pero yung mga, kumaga yung naalala ko yung backshot ng bride, talagang look back, hangin. Parang may set na grabe. Sabi ko, sobrang nakakatuwa kasi nga, syempre, kuwari, yung shoot natin, Manila, parang minsan, paulit-ulit na. Pero, yun yung isang pros, for me, as a photographer. As a photographer. As a couple. Sa couple naman, iba yung wedding mo. At saka, I think, di ba, plinano nga namin Siargao nun. Para nangyari dyan. Para matuloy yun, medyo liliit talaga yung guest list mo. So, I think, para less gasto sa pagkain. Oo. At saka, parang may iba kasing wedding na, alam mo yung gusto mo pili lang talaga. Tapos, pag out of town na nag-invite ka rin, parang, ang sarap niyang balikan lagi bilang dun kayo kinasal. So, for me, pros yun na ramdam mo talaga yung wedding mo is sobrang pinag-isipan mo, tapos intimate siya. Kasi ngayon, lalo na nung nag-pandemic, di ba, nauso talaga yung intimate. So parang mas heartfelt, I think. May ganong side. I mean, hindi naman ibig sabihin hindi heartfelt yung big weddings. Yung ultimate. But may charm ka. Ultimate wedding, So, nalala ko, intimate or ultimate wedding. Pero yun yung, I think, charm ng destination nagiging intimate. Parang naging extra special pa siya. Totoo. Sa akin. Ikaw, Mon, ano yung pros sa'yo ng destination wedding? As a couple muna. Kung ikaw yung... yan. Ikakasal Nakita ka na. natin yung bride mo. Oo. Pupunta kayo sa Australia ngayon. Ayan. Ano yung pros na na-imagine mo? Hindi ko alam kung pros to. Pero syempre yung para sa akin, mahilig kasi ako sa sa magplano. Yung planning, di ba? So parang feeling ko medyo nakaka-excite. Well, narinig ko rin naman na hindi nga sa iba hindi siya exciting, di ba? Pero baka sa akin, baka yung gusto ko kasi ma-experience yung yung proseso nung pagpaplano, nung pagse-set nung alam mo yun, nung dream wedding mo eh. So, yun feeling ko, yun lang naman. At saka syempre, yun nga. Katulad nung sinabi nila, 'di ba? Technically mangyayari diyan is lilit yung guest list mo. So mas intimate. So yung pakiramdam. So feeling ko mas bagay din sa akin as an introvert nga, 'di ba? So baka syempre mas talagang pili lang din yung kasama mo. Sabi ko nga kanina, 'di ba, elopement eh. So baka dalawa na lang kami noon, 'di ba? So, I think kasama mo si Egay. Ay, para may magbi-video. Videographer, di ba? Wala kang photo, Ay, syempre, di ba? Hindi, parang gano'n. Pero syempre, hindi naman, kumbaga, syempre, meron pa din. Pero yun nga, mas maliit, para sa akin kasi, I mean, parang pros, yun na rin yung pros nung pagiging intimate eh. Yung, nung intimate wedding eh, di ba? Yung talagang, kunwari, nasa isang, like, long table lang kayo, 'di ba? I mean, lahat reach mo eh, 'di ba? Makakausap mo, 'di ba? Kasi pagka ultimate wedding nga, 'di ba? Ako matend ako nung wedding nung kailan, 'di ba? Parang yung iba, well, guess lang naman ako, pero marami na hindi ko naman din kakilala or even the couple, hindi ko naman talaga nakausap ng
husto. Mm. 'Di ba? So ako, mas gusto ko yung makakausap. Ako to Makamingle. Oo, ako to. Siyempre, hindi naman lahat Mas same ng ano ko. Okay sa'yo yun na nakakamingle mo yung guest mo. Oo. Yes. So parang small ano lang. So, hindi pwede si tita ng tita ng tita ng tita ko. Isama mo. Yun lang Away na naman. to. Yun lang yung sa akin. Yun yung siguro yung excitement. Yung excitement nung pagpa-plan. Kasi ano yun eh. Medyo ano tayo eh. Mahilig tayo sa adventure eh. Sa challenge eh. Diba? Yes. So, medyo baka magandang ano siya. Magandang way ng kung paano mo challenge yung Parang sarili ano mo. rin yun eh, reflection din ng personality mo. I think, di ba? Kung Yun. anong klaseng wedding. Parang very adventurous dyan ang Oo. wedding nyo, di ba? Bundok. Or baka mayabang lang ako. Pwede Baka rin. naman, diba? Oo. Gusto ko, yung, ano ba yun, yung photographer ko, gusto ko pala puti. Yeah. Diba? Baka ibang treatment naman. Pwede. Sa akin Pero naman baka parang yun. Kung gagawin ko yung destination wedding, parang ginagawa ko na rin yung dream ko eh. Kasi pinangarap mo yung lugar na yun eh. Tapos, abot kamay mo na. Ito na yun. Na-achieve mo. Na-achieve ko. Ayan. Although, yun nga, medyo tama yun, magiging intimate. Pero kung may budget ka naman at willing naman mag-fly, yung mga bisita nyo, for their cost, walang problema, punta kayo dyan. Parang joke yan ano eh. Yung medyo test of friendship yan. Dito wedding namin. Yes. Punta ka. Di ba? Well, in the side of the guest din, gastos din yun Kasi minsan, well, kung hindi usapan ng pera, Walang sagot ko problema. lahat. Oo. Okay lang yan. May mga ganyang wedding. Lalo yung mga international wedding. Ito, may narinig ako sa Qatar, mga ganyan. Talagang, pag may pera, Oo. all out yung ganon. Yes. Tapos destination, parang ano talaga, papakita yung yaman in a way. Hindi man yabang, pero yun yung tradition eh. Pero parang, I think tama ka, na-achieve mo eh. Achievable siya eh. Tapos, yung inisip mo pa lang na, yung makarating ka nga dun sa lugar na yun, Yes. parang ikaw, wow, andito Wow. ako. What more pa yung mga guests mo? Tapos Diba? kakasal ka doon. Yes. Ang sarap ng feeling. Parang nun. ibang Ang feeling sarap. yun, di ba? Kwento ko lang, kasama ka ba nun yung wedding ni Ayla? Sa Baler. Baler? Oo, hindi ako kasama dyan. Pero kilala ko kasi siya. Si Ayla, yung Yes. photographer ni Ian Santillan. yes. Yan. Dream niyang ikasal sa forest. Bro, putya nasa Baler kami. Umakyat pa kami bundok. Walang saksakan, walang damuhan. Sindamuhan. Pinat lang nila. Doon sila sa gitna. Tapos nandun yung mga guest. Ang ganda. Raw. Sobrang raw. Parang wedding ni Nico Kyoge. Ganon. Ganon. Pero to, si Nico sa Bundok. bundok Ito dagat. dagat. Tapos, yung Bundok. ceremony niya, forest. As in raw forest. As in talagang raw. Ginawa lang nila Ang na tataas paraan. ng talahib. Saan niyo nahanap tong lugar na to? Hindi kasi Paano niyo nahanap? may research sila Ayla kasi Ay, oo doon. nga pala. Oo. Oo. So, may research sila doon. So, alam nila yung pasikot-sikot. So, yun, yung spot na yun, parang ang hirap puntahan. So, pwede naman sasakyan, Challenge, pero no? medyo magte-trail ka ng konting-konti lang naman. So, yun. Tapos, parang sarap. Kasi walang ibang tao. Kayo lang, sila lang, tapos sobrang intimate. Sila lang, tsaka yung family niya. Tapos, yung nature. Sobrang solid. Kasi, sabi niya, parang gusto ko ikasal sa nature. Parang ganun. Yung ano niya. So, yun. Parang sa mga napuntahan natin, yung isa yun sa tumatak. Parang nakaka-excite yung nag-inquire na taga Pinoy, pero taga ibang bansa. Tapos palili pa rin ka. Yun. Destination wedding. Kumbaga sa'yo, for you talaga. Destination wedding. So ako, parang nung, 2023, naka-receive ako ng inquiry. Tapos, ano siya, Austria. Wow. Siyempre, Austria. parang ako, wow, sana matuloy. Well, kasi syempre, alam mo na, mga visa, mga ganyan. Parang, tas pandemic ba nun? Parang, sobrang long shot. Pero natuloy. Natuloy. Pero hindi ka kasama.
Kasama naman. And the good thing, kasama... Kala ko hindi ka binook eh. Kala ko inquire lang. Buti natuloy. Okay. Tapos, maganda yan. Second shooter ko, asawa ko. Oh, yan. So, Bidet. Yan yung maganda doon. Tapos, nakapunta kami. Yun yung nakaka-excite na parang, wow, grabe, iba yung lugar. Tapos, iba yung ilaw for some reason. Parang pumasok kasi kami France. Tapos doon pa lang parang, grabe, parang kahit sulok-sulok lang. Tapos, na-imagine ko yung may couple. Parang, ganda dyan. Ganun ako nag-ganon. Ang ganda dyan, ang ganda dyan. Tapos, nung pumunta na nga kami doon sa Austria, parang sa vineyard, ano naman, yung wedding. Parang yung reception. Tapos, yung church is like, it's like a small chapel sa hill. So, parang, iba talaga. Tapos, nandun yung pressure to give justice na pinalipad ka para i-shoot yung wedding nila. Di ba? Parang pwede naman silang kumuha ng local eh. Totoo. Pero I think naging key rin dyan is, syempre Pinoy ako. And somehow, yun yung gusto kong pakita doon sa photo na, okay, we're here, nasa Europe tayo. Pero yung may Pinoy feel pa rin. Yes. The family. Maintindihan mo yung culture. Kasi yun din, guest din nila, mostly Pinoy. So parang, I think naisip din nila na advantage yun. Tapos, halos na portrait ko lahat nung tao doon. Nakausap ko din, ibang experience na parang, actually nanganak yun. Ng Australia. Kaya ako nagka-Australia wedding. Nice. Kaya parang, ano rin, sobrang, parang for a photographer, ang saya. Ang saya niya. Sobrang ibang experience siya. Oh, actually, ang galing nga. Tama yung sinabi mo doon, Lo, na, di ba, nakausap mo yung mga tao doon. Kasi ako, every time din na pag sa ibang bansa, kasi nga mas konti eh. So, kami, ganun din, pag Pinoy, parang, kami pa yung pinupuntahan para kausapin na parang, alam mo yun, na, saan ka sa Pinas? Parang ganun. So, nakakatawa eh. Nakakatawa na na-acknowledge din yung, tayo as a wedding supplier na. Yeah. 'Di ba? Pagka ganun sa iba. Kasi parang nakaka-amaze nga naman eh, 'di ba? Parang gaano ba 'to kagaling, 'di ba? Para paliparin, 'di ba? May locals naman, 'di ba? So parang ganun. So well, yun nga, tama eh. Baka advantage din eh na kasi nga Pinoy ka. Mas maintindihan mo kung yung mga Filipino guest din nila na mas madaling maipag-usap, 'di ba? Ganyan. So, yun, ganda. So, pros. Iba rin kasi yung wedding dun. Sa iba-ibang bansa, iba-ibang tradition. Kasi doon hindi uso coordinator na yung on the day. Parang ang coordinator doon, technically, yung sa venue na. Ang mga papakialaman na lang doon isa sa food. Mga ganun. Pero yung kagaya dito sa Pilipinas, kaya parang swerte nga natin. Swerte natin talaga. Kasi spoiled. Nagkaroon ng ganyan na may coordinator team talaga. Yes. Meron sa ibang bansa, pero yun yung mga sobrang high-end. Yung mga Lake Como, ganyan. Pero actually, mas magagaling yung coordinator talaga natin dito sa Pinas. Kumbaga, lahat covered talaga. Yes. Pero yun yung pros na nasa ibang bansa, ang ganda. Kumbaga, picturesque lahat. Pero mangyayari nun, kuwari, dalawa lang kami. For example, dito, ang team natin, 5 to 6 persons, may assistant ka. Doon, talagang, okay, ako na rin coordinator. Kasi gusto mo maayos eh. Parang sasabihin mo siya ng ganito. Tapos takbo ka sa groom, takbo ka sa bride. Pero siya, sobrang kakaibang experience. Ayun, nasabi mo yun, yung ganun nga, medyo nagkakaproblema, Ano naman yung consequence ng destination wedding? Actually, wag ka na nga lang lumayo, Tagaytay ka na lang eh. Pero from, medyo mahirap na eh. Di ba? Unang-una, kung Chinese ka, medyo limited na yun kasi yung mga venue doon is mas maliliit. Di ba? So, yun. Kayo ba, bro? Ano yung, ikaw muna, Imon. Ano yung cons ng destination wedding? Sige, dito na lang, no? Kahit saan. Gusto mo sa impyerno. Sa impyerno. May kinakasal ba doon? May event doon? Ayoko na mainit doon eh. Dito na nga lang sa stilts, ang init na eh, di ba? Dadayo ka pa na impyerno.
Kung gusto mo mainit, sa stilts lang. Sagad na yun. Oo. Pwede na yun. Oo, pwede na yung init doon. Oo. Yeah. Kasi pagdating naman ng gabi doon, medyo cool na. Oo, Pero pumipares ka malakit naman. pa rin eh. Okay, tsagain mo na lang. Maligo ka sa bahay. Kasi pag sa impyerno, sunog-sunog ka pa din siguro eh. Hindi natin alam. Hindi pa ako sige. nakapunta eh. Ano ba yung consequence? Siguro para sa couple to. Para sa couple. Para sa couple. Siguro almost lahat kung outside dun sa location or dun sa venue na yon yung kukunin mong suppliers. So lahat yun may out of town fee. Diba? Yeah. Good point. So parang yun cons na yun eh, 'di ba? Kasi Gastos. yung gastos mo dun for sure tataas, 'di ba? Kasi lahat ng suppliers mo may out of town fee yan kung lahat yan from Manila or from ibang location, 'di ba? So second, sa'yo din eh. Kung ikaw din yung ikakasal, parang ang dami mong iintindihin, 'di ba? Pati family mo, accommodation, lahat eh. Yun yung nakikita ko sa Lalo sa na pag couple. hands-on ka. Oo, Grabe oo. yun. Especially yung mga couple na yun, hands-on yun, di ba? Mga medyo OC pa. Oo. Or yung mga nagpapakasal din naman dito, kunwari Tagaytay, di ba? Mostly din naman ng mga nagiging clients namin na kinakasal sa Tagaytay is usually hindi rin naman doon based. And hindi rin, yung iba din doon, hindi rin based sa Pinas. Di ba? So, uuwi lang dito dahil yun nga yung isa sa pinakamagandang location natin wedding na destination. Top yes, oo, destination. na malapit sa Manila. Mm. So, yun, parang, yun siguro yun lang, yung hassle lang nung prep, yung marami kang intindihin, yun lang. Sa akin naman, as a supplier, hindi kasi ako mahilig bumiyahe ng malayo. Pero gusto ko Tagaytay. Gusto ko ang Tagaytay. Tiga doon kayo eh. Ha? Tiga doon kayo. Hindi naman. Actually, gusto ko naman. Pero syempre, kung araw-arawin mo yan, ang hirap din yan, di ba? Kaya nga, di ba, pag Tagaytay, kami, ginagawa namin dyan. Let's say, back-to-back Tagaytay. Doon na kami nag-stay. Or uuwi kami sa bahay ng parents ko doon. Tagaytay, Pampanga. Wala. Uwi na Naranasan namin dati yan. Shoot pa ba ng after party? Diba? Shootan mo konti na lang. Diba? Parang 5 ganon. minutes. No. Ikaw, Lo. Cons, tama yung sinabi mo. Sobrang big deal for me. I think kung ako yung client, parang dyan tayo madadali sa cost or gastos sa out of town. Pero siguro ang tanong ko, bakit nga ba may out of town fee? Di ba? Kasi ano yan eh, parang yung extra hours nung team mo, plus yung toll fee, gas, The cost. and syempre yun. Para makarating ka doon. Doon sa location. Yeah. Kasi minsan, I think, nilalagay ko sa sarili ko as a couple parang, ano yan? Bakit may ganyan? Yes. Di ba? So, dami rin nagtatanong sa akin. So, I think it's a really good conversation for us to inform them well kung ano yung para saan at saka yun, yung mga nabanggit mo. I think those are the good intro ng reasons kung bakit may out of town fee. Kasi nga, technically, syempre, pinili mo yan. Yan talaga. And there will be cost na kailangan i-cover. And I think pag napapaliwanag naman siya ng maayos sa kliyente, naiintindihan nila. So I think that's the point kung bakit mas magandang maging informed and educated yung mga couples. Parang yung nabanggit mo nung isang episode, di ba? Parang ang sarap magpa-workshop ng mga couples kung ano ba ang pinapasok nila. Yes. Diba? Kasi nga parang yung iba talaga, magugulat. Ha? Ba't may ganyan? Para saan yan? Kailangan pala yun pag wedding. Tapos yun nga, yung sa out of town fee na yan, ang kala nila kasama na yung food. Kaya nasa contract namin na yun nga, yung food is not included. So, ano nyo pa rin yun? Yung sa wedding. Sa wedding day, kasama yun. Pag out of town fee, meron kaming breakfast, lunch, and dinner. Pero pag Manila, lunch and dinner lang. So kasi, bakit may breakfast? Kasi nga, maga kami alis eh. Diba? So, papakainin ko yung team ko. Hindi pa ba kasama sa out of town fee yan? Ang binayaran ng couple sa out of town fee is yung overtime ng tao and yung transportation. Yes. So, depende yun. Mas lumalaki, mas lumalayo. Diba? Yes. So, nagbabari yun. Kasi nga, sorry kasi naka
Ford Explorer po kami. Hindi, joke. Hindi. Gayaklak ng gasolina. Hindi naman yan. Kasi nga, kada layo mo ng, yung oras ng alis ng team. So, nag-a-adjust yun. Yan. Kaya po, nag-iba po yung out of town pinag. Lalo na, pagka yung 2 days, 3 days ka, Yes. mas iba yun. Oh. Yung usually yan, pag ganyan, pag mga pagko-cover na ng 2 to 3 days, yan, pinapaliwanag natin mabuti na. Yun din, you can provide. Ako sinasabi ko na lang, you can provide naman the accommodation. Basta maayos, okay yung pag-i-stayan, walang problema. Kasi pwede silang mas makatipid. Pero kung ayaw naman din nila, syempre, hahanap ako ng maganda, di ba? Tapos, kung cost mo na lang, okay lang din naman, wala namang problema. Minsan ganun din, pag mga out of country, meron na rin akong parang package talaga na parang All in. all in. Para kasi minsan, ayoko ako yung couple, okay na yan, ikaw na bahala dyan. Ayoko na isipin yan. Yes. So, yun, okay din sa mga suppliers kung meron kayong ganong package na parang, ako ganun, may option ako eh. Gusto nyo, kayo yung mag-provide, walang problema. Pero kung ako yung gagawa ng lahat, ako yung maghahanap ng hotel, ganyan. Sige, okay lang. Kaya ko rin yan. Sa sa morning sa morning wedding, may feed-in ba kayo dyan? Kami meron. Kami kasi meron. Alam ko, kayo meron din. Wala pa. Pero medyo konti lang naman din yung morning wedding na. Pero I think that's fair naman din. Yes. Bakit nga ba? Ako kasi parang Destination tas morning wedding Oo. combo. Mahirap kasi mag-shoot ng morning. Tsaka hindi 8 pa ako a.m. nakaset Yan. 8 a.m. Ceremony? Tagaytay. na Oo. ceremony. Hirap nun. Ang hirap nun. Oo, Imagine diba? mo, yung utak mo hindi pa masyadong gumagana nun Santo, eh. So, pipilitin mo yung sarili mo nun na napaganahin, di ba? Or pwede kasing masacrifice yung day mo before that wedding. Di ba? So, parang syempre magpapahinga ka ng mas maaga para at least pagdating mo doon, ready ka. Di ba? Kasi mahirap din naman sabihin na masakit pa ulo ko, di pa ako mapag-isip eh, di ba? So, di pwede yan. Bayad kailangan ka eh. ipahinga mo. Yeah. Ipahinga mo yung day na yon or mas maaga kang matulog para the day na yon, kumbaga na-cover na yung day before mo. 'Di ba? Kahit na sabihin mong kasi kahit naman sabihin mong morning wedding, meron pa ring morning wedding Pro Max na tinatawag eh. Pro Max. Yung morning, Ibang level yun Meron pa mas malupit yung morning wedding Pro Max with fireworks. Inintay. Mas malupit 'yun. Oo, mas matindi 'yun. Daig pa yung broken time. Oo, daig pa yung broken time noon. Kaya siya Pro Max with fireworks, 'di ba? Pero on the side, ako lalagay ko ulit sarili ko na client. Sabihin natin, naipit ako. Yan na lang yung available. 8 a.m. Parang maano din ako eh. Maano rin ako sa una na, may additional pa? Kaya I think, yun pa din eh, yung tamang explanation kung bakit. Kasi pag sinabi mo lang na, ganun po talaga, parang kuwari ako, customer ako, hindi ko magets. At hindi mo naman kasalanan, di ba? Parang madidismaya ka na lang din. Pero tsaka dapat in-explain talaga sa kliyente yan. Kasi nagtatanong naman talaga bakit may overtime? Bakit may ganito? Ba't pag morning wedding may babayaran ako? Yun nga, pinapaliwanag namin yan sa kliyente. Sinasabi namin kung ano yung dahilan, bakit ganon. So yun, tama ka. Yung nasa-sacrifice yung minsan hindi ka naman din mo natatanggapin yung day before. Kasi nga, alam mo na morning wedding to. Ayun. Ngayong weekend na to, meron kaming out of town wedding. La Union. Pro Max So, na. Yun. Pro Max. hindi naman. Hindi naman. Okay naman. Pero yan, binigyan kami ng option ng couple na we could stay there a day before. Yan. May accommodation na kami. So yun yung maganda. Pero nagkataon lang, yung shooter ko, may shoot din ng araw na. So sabi namin, madaling araw na lang. So sinabi, you could stay then the night nung hanggang yung the next day. Para kung hindi nyo na kayang bumiyahe, is galing. makapahinga kayo. So yun yung nakakatuwa. Kasi nalalagay nila yung sarili nila doon sa situation ng suppliers na parang
Basta may pagsayahan kayo, may makakain kayo, okay Game kayo. yan. So bukod doon sa bukod doon sa budget, no? Kasi lolobo talaga bukod doon sa out of town. Ano pa yung consequence ng pagpapakasal sa ibang lugar or sa destination wedding? I think ano yan, pag may kulang, pag may nangyaring unexpected, ang hirap gumawa ng backup. Oo nga, no? Diba? Kuwari, island kayo. Sabihin natin, island. Paano kung nasira po nawala ng kuryente? Diba? Hindi na paghandaan ng genset. Yun. Hirap, diba? So, minsan, nakakatulong dito yung mga suppliers. Or, I think with this situation, the coordinators with foresight. Diba? Na anything pa rin, as any wedding, diba? Hindi yan laging perfect. So, kailangan naiisip mo na yung mga scenario ba? Kasi naiibang dimension yan kasi out of town wedding di ba? Paano pag on that destination nga, malayo kayo sa city, for example. Yes. Kailangan ng tape. Hindi ko alam. Kailangan ng gantong klase ng battery. Yun, medyo mahirap yun. Alright. Yun nga. Tama eh. Parang, which is yun din yung maganda sa mga coordinator, no? Lagi silang handa. Na-anticipate nila, na-anticipate diba? nila. Parang like, let's say, meron akong naka-work din, at si coordinator, sabi niya, since garden wedding, yung setup niya, di ba? Parang, kailangan meron tayong, so yun nga, another gastos kasama pa rin, di ba? Kailangan meron tayong tent. Kasi, what if sumama yung weather? Kahit na alam nating summer to. Pero, meron doon nakabang. nakaabang lang. Just in case. Gamitin, hindi. Nandyan yan. Nandyan yan. Kasi minsan, kung ako client, di ba, ba't tayo magte-tent? Gagastos ako dyan. Oo, ang mahal niyan. Ang summer itong wedding ko, di ba? Pero mambon. Yun lang. Di ba? So, nagamit niya yung tent. Justify. So, parang yun nga. Kaya, yun din kaya ang galing ng mga coordinator. Kaya nga sila coordinator. Diba? Tsaka kasi, kung destination wedding, sa Manila, hindi umuulan ng ganun. Doon sa lugar na yun, parang dito sa Binangonan. Pwede ganun. Pwede ganun pag nasa bundok ka. Pagka konting, Batanes. di ba? Best example. Kahit summer yan, pag dumilim, hindi siya ulan eh. Yung parang kahit ano lang, yung hamog lang. Drizzle na ano lang. Mababasa ka eh. Nung Batanes wedding namin, yung coordinator namin, taga doon. Yun yung okay din. Kasi, alam niya. yung mga ganong scenario na pwede mangyari, which is nangyari umambon din ng medyo konti. For me, gumanda. Kasi gumanda yung shot, umambon ng konti. Pero, yung sa reception part nga, ready rin. May naka-ready na parang pwedeng silungan or pwedeng lipatan. Napag-usapan na namin nung pagdating pa lang namin doon, nung Batanes. Parang, parang dinner with the couple, with the coordinator, yung ibang suppliers. Na napaliwanag sa amin ng maayos. So parang, ganda. Okay, at least ready pala tayo dito sa destination wedding natin na to, na paghandaan natin ng maayos. May kikwento lang ako doon sa sinabi mo kanina na parang pag may naiwan, kasi may scenario kami, although sobrang ganda nung pinag-stayan namin, which is yung Balisin, no? Yung wedding na sinot namin doon, naiwan nung Si Toto ba yung kasama mo nito? Hindi eh. Parang may naalala ko magkasabay daw eh. Pero naiwan nung groom yung suit niya sa Manila. Layo. Layo. Naiwan nung groom. May naiwan ka rin nun eh. In charger. In charge. Hindi. Tayo ba yun? Tayo yun. Naiwan yung groom. Hindi ko maalala. Basta may naiwan din. Tapos pinasabay mo yung charger mo. Ng laptop. Oo nga. Yun. Ang galing nung Balisin, bro. Siyempre may flight sila everyday eh. May flight sila everyday. Kung hindi man tao yung dala nila, mga kailangan sa island, no? So, tumawag lang, pinadala dun yung jacket dun sa Pasay. Kasi dun yung ano nila. Yung dock nila, di ba? Dock ba? Yung hangar nila. Binigay yung jacket, tsaka yung charger. Dinala dun sa Balisin. Kinuha na lang namin sa front desk. Buti na lang. So, may mga ganun na scenario na okay din. Kung ganun. Oo.
may liberty na Oo. may convenience ba? Kasi may airport yun eh. May landing site yun eh. Ano pag land lang, no? Oo, pag land lang. Kung China, 4 hours, 5 hours, barko. Yeah. Di ba? Kailangan mo na. Tapos walang biyahe ng gabi, umaga lang. Yun ang mga ano doon. Parang Yun yung medyo mahirap. mahirap pag nangyari. No? Yes. Tapos isa pa na consequence, sa cons, naalala ko to, ito yung isa sa mga una naming wedding, no? Sa ano to? Sa Isabela. Layo. Sobrang layo. So, By land pa to. hindi. Diba? Ay. Ito yung kwento. So, originally, plane kami. Kasabay namin yung relatives, parents, nung So, a day before? couple. A day before. A day before. Bumabagyo. Shit. Bumabagyo. Chartered plane, hindi pwede malalaki sa Isabela eh. Yung maliliit lang eh. So, mahihirapan. Canceled flight. Kasama namin lahat. Aray ko. Sabay namin lahat. Ang nandun lang, yung couple. Ang galing ng coordinator, ang galing ng planner. Ang photographer nito si Eddie Escudero. Hmm. So, nangyari, nag-book ng 4 na bus. Nag-rent yung couple. Kailangan matuloy. Bailan kami, pare. 14 hours, 15 hours. Umalis kami doon para ang flight namin umaga, nakaalis kami ng Terminal 3 na para sunduin kami, hapon na. Kasi nga nag-asikaso pa naghanap ng bus, naghanap ng ganito, biglaan eh. Wala ka naman on the spot. Yun na lang. Yun na yun, game na yun. Yun na yung choice. Lahat ng bisita kasama namin. Yung bisita okay lang. Okay lang kasi may time sila eh. Kami pare, pagdating namin doon, shoot na kaagad. Shoot na kaagad kasi nga half day, 15. Yung overnight na yun na yung biyahe. Tapos kasabay pa namin sa bus, syempre yung mga parents, medyo may edad na yan. Pagka medyo, naiihi ako, nagugutom ako. Tigil. So humaba, umaga na kami dumating. So, yun, na-full off naman ng maayos. Tapos pag-uwi namin, aeroplano na. So, yun yung hirap, no? Pagka ganun yung destination yung wedding, hindi mo inaasahan yung mga mangyayari. Tsaka lalo na yung extra gastos. Gumastos ka na sa ticket, gumastos ka pa rin sa bus. Yun. Matetest talagang patience. Yes. No? Although may pera naman yung kliyente na yun. Pero minsan di na rin sa pera eh. Kaso yung stress na ibibigay sa kanila. Pero ang galing nung pagdating namin doon, parang, sobrang ano yung couple kamusta kayo? Okay ba yung biyahe nyo? Hindi sila yung parang na-stress na, parang mga surfer kasi sila eh, yung couple. So chill lang, sobrang chill. Yan. Galing. Ayun, yun yung cons, no? As a couple, no? As a wedding supplier naman, as a photographer, ano yung consequence pagka-destination wedding? Ano pa ba? Parang mga naiisip ko, more on more on pros eh. Pero cons, well, again, gastos, ganon. Siguro wala talagang masyado maisip eh. Na-excite kasi ako. Na-excite ka. Na-excite ako pag parang positive ba ako? Positive ako. Pero again, ang maganda sa may naiisip kang cons, like mga na-discuss na natin, you prepare for it. Nakapag-prepare ka rin. Siguro as a photographer, anong dadaling kong gamit? Yan. Kasi parang it's a matter hindi of... mo pwedeng dalhin lahat eh. Being portable, pero dala mo yung... importante. Kumbaga kaya mong lumaban, 'di ba? Paano pag biglang dumilim, nagbago yung weather, 'di ba? Pero maganda naman 'yan lalo ngayon, 'di ba? Parang dayo na nating ilaw. Yes, portable 'yan eh. Yes, sir. Amaran, 'di ba? Meron tayong Amaran. Amaran number 1. So, kagaya niyan, may destination wedding ako. Hindi na ako masyadong worried. Well, unlike dati, parang sana po wag umulon, sana magandang weather kasi parang nasasayangan ka na parang bigyan mo ako ng sunset. Ang ganda po nung venue namin. Parang ngayon lang ako nakarating dito. Gusto ko mag-give justice dito for my couple, di ba? Parang medyo may extra, siguro yun yung cons, may extra panic. Di ba? Pero nga, ang maganda dyan,
we can prepare for it. Diba? Yeah. We can prepare for it na research. Oo. Kasi, syempre, limited time lang kayo doon. Yep. Diba? Mm. And, i-research mo na kung saan kayo pupunta. Diba? Parang, yun, may nung shoot namin sa Australia, doon sa part na ng Australia na yun. So, nung kausap ko na yung couple, tinanong ko nila, meron ba kayong spots na gusto? Pero, nung tinanong ko, meron na rin akong ni-research. Ay, yes, okay dyan. Nakita ko yan. Ganda nung medyo may paakyat lang. May kotse ba tayong pwedeng gamitin? Ganun na yung usapan namin, yung logistics ba? Kasi I think, yun yung isa sa masakit sa ulo. Pag yung destination wedding kayo, the logistics na lahat ng mangyayari. Lahat ng Kailangan mangyayari. pulido talaga para maging okay. Common. Wala, same lang din eh. Logistics lang din talaga yung naiisip ko. Kasi, yun nga eh. Sabi ko, hindi ako ganun ka-fan nung mga out of town, out of the country, di ba? Well, out of town okay lang as long as masasaksak ko lahat nung dadaling ko sa sasakyan, di ba? Yun lang naman yun eh. Other than that, kunwari, yun nga, pagka kasi, pag via plane na, I mean, syempre, dami mo consider dun eh. Timbang na lang nung bagahe Lalo mo, sa videographer. Oo, Diba? diba? Meron nga tayong shoot nun sa, di ko maalala kung Macau ba to or Thailand, diba? Parang, man, di pa kami masakay ng eroplano, diba? Meron na naman kaming kailangang bayaran kasi parang over yung baggage, ganyan. So, syempre hindi, ang hirap niyang i-anticipate eh, diba? Natimbang mo na eh, pero may dinagdag pa palang tripod, diba? So, parang, alam mo yun? No choice ka naman. Oo eh, diba? So, yun lang naman. Pero yun nga, again, tama yung sinabi mo, Loy, na pagka kasi talaga ganun, na destination or out of town, out of the country, excited ka. Yes. Diba? Yun yung talagang, kahit na hindi ako ganun ka-fan ng ganyan nga, palipad-lipad na ganyan, pero excited pa rin ako every time na may pupuntahan akong ibang lugar or kahit na bagong lugar kung hindi ako familiar dun sa lugar. Nakaka-excite pa rin naman talaga kasi iniisip tayo as a creative, iniisip natin kung ano yung pwede natin gawin dun sa lugar na yun. Diba? May term yan eh. Baka-shoot. Bakasyon. Yeah, tama. Baka-shoot kami. Yeah. Kasi parang ang sarap lang din na ganun yung mindset mo na enjoying ko na din. Alam ko naman na I'll be working here, di ba? I'll be working for the couple, mag-shoot ako. Pero enjoying ko na din, di ba? Saka dati nung nagsa-start pa lang ako, dati under kina Totoy Nicolay, so may mga out of town shoot sila. Bilang bagong shooter noon, parang wow, nakarating ako dito because of this job. Libre. Di ba? Libre. Di ba? Parang yun din. Cons sa couple, kasi syempre, gastos yan. Eh. Kaya nga, andun yung parang little pressure, hindi little, the pressure to give, yung maganda talagang photos or videos for them. And I think, nagko-coincide yan na parang, syempre, yung excited ka, parang, nandito na ako. Gagawin ko yung best ko para... Tsaka yung yung as a couple, ang dilemma mo rin dyan, yung guest list eh. Yes. Paano mo sila iti-trim down eh? Ang hirap nun. Oo, mahirap. Diba? Pwede ko bang i-chapera na si auntie? Diba? May ganun eh. Diba? Kailangan ba nandun kasi siya? baka naka-wheelchair, baka mahirapan pa, diba? Matanda na, diba? Kumbaga, titimbangin mo kung yung wedding nyo ba is for the business or for family. Actually, nagkaroon kami ng dilemma na ganyan. Kasi nga, yung yung lola ko, na rin, parang hindi na masyado nakakalakad. Like, meron sa paa, may something sa paa. So, ayun, napunta kami sa St. Benedict. Yes. At least mas malapit. Kasi ako taga Batangas. Yun, medyo mas malapit. Compared to kung natuloy kami sa Siargao or natuloy kami sa Subic, mas malayo siya. Video call na lang si Lola. Or ang ginawa ko rin, naghanda na lang ulit ako sa Batangas. Yun yung Tapos as a supplier naman, parang iniisip ko kasi kung kaya, tama ka eh, kung kaya mo isaksak lahat ng sasakyan, pwede. Kung pwede mo i-drive. Ang mahirap para sa akin is kung lilipad ng eroplano kasi limited din yung taong kasama mo. Limited din, yes. Diba? Kung dito, 7 kayo, 6,
Pagka lumipad ka, apat, tatlo. Depende. Di ba? Depende pa sa bansa. Or depende pa sa lugar. Kung Boracay or Palawan. Palawan, 2, 3 nga lang. Lalo El Nido. Sobrang mahal kasi. Di ba? Pero yung kliyente mo naman is wala namang problema sa budget. Go lang. Di ba? So yun. Medyo mahirap mag-perform pagka konti yung tao mo kasi syempre lahat iniisip mo. Hindi ka masyadong hindi mo nabibigay binibigay mo naman yung best mo. Kaso mas nakakapagod sa'yo, di ba? Sa ano mo. So, kaya hindi dapat ibaba yung rate. Yung rate ng out of town kasi fee. same pa rin yung hindi, tama kasi same pa rin naman yung ina-achieve mo na Mas output sobra nga eh. 'di ba? Sobrang pagod pa. Oo, sobrang pagod mo. Pero dun. affected nga lang ng logistics. Oo. Kasi minsan yung mga yung mga kabaro natin na photographer, videographer or any supplier na uy, bagong ano to sige, iano ko na lang para makuha, babaan ko yung rate ko. Pero wala namang problema doon. Okay lang naman. yun. Okay lang Ako, naman. ginawa ko yun dati. Oo, okay lang naman yun. Pero yung pagod kasi noon, Oo, yung pagod yung kasi. stress noon. Yes. Worth it. Timbangin mo rin naman, kung tingin mo nga naman, 'di ba? Kung habol mo portfolio, why not, 'di ba? Yes. Pwede pa rin naman. Pwede pa rin naman. Kung first time mo talaga or Oo, never ka gusto pa nakapag-shoot doon. Meron kang free will. Wala namang problema doon. Hindi naman tayo nakikialam sa mga rate ng mga tao. No? Pero yun nga, para lang yun na maintindihan ng kliyente bakit mahal yung out of town fee or yung rate mo pagdating dyan sa mga ganyang Yan yung kwento dyan. yun yung kwento doon. Ayun, ganda. No? 'di ba? Sino bang gustong magstay sa eroplano ng ilang oras? Mm. 'Di ba? Pwede naman kung naka-business class ka, 'di ba? Oo. Why not, 'di ba? Nakahiga ka lang, 'di ba? Tama. Pero kung pipila ka din, 'di ba? Mahirap din. 'Di ba? Okay lang. So, yun. Ano pa ba? Ano pa bang pwede natin pag-usapan dito sa Destination Wedding? Guys, comment nyo lang below kung ano yung gusto nyong topic, no? At kung ano yung mga suggestion nyo para para gumaan yung trabaho natin sa mga destination wedding. Like, taga Manila, lipad ng Cebu, taga Manila, lipad ng Davao, or taga Davao, lipad ng Manila. So, yan, usap tayo sa comment section para destination kasi suppliers. parang dapat nagiging ano natin yan na pag-uusapan natin yan And yun, ganda ng usapan. Thank you so Solid. much. Oo, solid. Thank you very much, pare. Ihintayin ko yung Australia wedding. Oo. Peace bomb. Wala